Nabalot ng tensyon ang pagkikita sa loob ng korte ng kapatid ng Makati Chop Chop Lady victim at ang itinuturong suspect sa krimen. Balita hatid ni Oscar Oida. Umiiyak at nagngingit-ngit sa galit nang ilabas ng Branch 148 ng Makati Regional Trial Court si Tina Cobalida, kapatid ng Makati Chop Chop Lady victim. Sinugod kasi ni Cobalida at sinampal si Yuan Chang Kuo o Tony Kuo sa loob ng korte. Si Kuo ang suspect sa pag-chop-chop sa asawang si Rowena Kuo nitong nakaraang Pebrero sa kanilang bahay sa Makati. Kahit sa labas ng courtroom, di mapigil sa pag-iyak si Tina. Ano sabi sa inyo? Sorry daw. Sabi niya sa'yo? Anong sabi niya sa'yo? Sorry. Dumipensa ang ilan nilang kamag-anak sa naging aksyon ni Tina. Siyempre, kapatid namin yun eh. Hindi makatorongan yung ginawa niya talaga. So kahit sino ba naman, tao lang tayo. Kahit sino, nilalabas lang yung sama ng loob. Naganap ang panunugod matapos i-anunsyo ng court interpreter na ire-reset ang pagbasa ng sakdal kay Tony Kuo. Siyempre ng mabilisan siyempre na proseso. Ilang beses na itong postponement na to. 3 beses na to. Nang ilabas ng courtroom si Kuo, sinubukan pa ulit siyang sugurin ng ilan pang mga kamag-anak ng biktima. Sunduin kayo. Napigilan lang sila ng jail guards. Pebrero, nang madiskubre ang pinagpira-pirasong katawan ng biktima sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay, kabilang na sa Poso Negro. Ang anak ng biktima sa una niyang asawa ang nakadiskubre sa ilang bahagi ng katawan, kasunod ng napansin niyang ikinikilos ni Kuo. Maghahain ng manifestation ng abogado ni Kuo para di na maulit ang panunugod sa kliyente. Worse, mas grabe pa yung mangyari. Kasi before, we received a threat na sasaktan nga yung akusado sa next hearing. Oscar Oida, GMA News.